Sa panahong ito, dumarami na rin ang bilang ng mga nabibiktima ng bullying. Pero ang nakilala ng youth beat team, hindi naging hadlang ang pangungutya at pang-aapi para makapag-aral. Here with me today is Lorraine. Hello! I'm Lorraine Baptista from Roxana, Vigan City. Ako yung taong palakaibigan. Pero pag ako ginalit nyo, humanda kayo sa akin. Pero joke lang yun. Ako naman kasi sweet sa mga taong sweet sa akin. Alam kong makipagkaibigan sa mga taong totoo sa sarili. Yung walang kaplastikan, yung hindi namimili ng estado sa buhay, yun. Ano ba yung mga experience mo? Ano bang klase ng bullying? Sa akin noon, the way I act, tapos hindi kasi ako yung palaayos nung college ako. Parang papasok ako para mag-aral, hindi yung what matters is sa itsura kasi parang sa akin, emotional kasi yung atake nila, panlalait sa itsura. Sa itsura. So how did you overcome? Ano ba yung mga naramdaman mo? Siyempre, emotionally, masakit. Pero hindi ko na lang inisip. Nung mga time na yon, iniisip ko kung paano ko maiiwasan yung mga sinasabi nila. Kaya, sinabi ko sa tita ko yung problem ko na gano'n. Bakit sa tita mo, hindi sa parents? Kasi inisip ko rin yung siyempre parents sila. Masasaktan sila kung malalaman nila yung nangyayari sa akin. So, nag-decide ako sa tita ko sabihin. Naka-affect ba sa pag-aaral mo yung pang-bullying? Sa akin naman noon, hindi ako nagpa-apekto kasi gusto ka ngang may marating sa buhay. Kaya sinet aside ko yung pang-aapi nila. Pag pumapasok ako sa school, ay it na hindi naman ako apektado sa mga yun. Di ko na lang dinadala sa loob ng classroom para good grades pa rin yung makuha ko. Okay, if you don't mind, what kind of bullying, can you cite an example kung pwede natin i-share din sa mga viewers natin? Like for example, yung nangyari sa akin mo, binubuli ako kapag yung time na siguro naaasar sila sa akin sa ugali ko kasi masyado akong mabait. Parang ayaw nila yung the way na makipag-deal ako sa ibang tao kasi marami akong kaibigan. Siguro nagsiselos sila kasi yung mga kaibigan nila nakikipagkaibigan sa akin. So ano ba yung mga ginawa mo? Noon, nagstay lang ako sa room, umiiyak. Pero hindi ko sinasabi sa mga tao sa bahay para hindi na sila maapektuhan pa. Sinosolo ko, as in yung problema, akin-akin lang. Is it hard na parang nag-aaral ka tapos may nambubuli sa'yo? Oo, mahirap talaga kasi mismong mga nambubuli sa'yo nakakahalubilo mo araw-araw. Hindi mo sila naiiwasan. Though gusto mo nang umiwas pero andyan pa rin. Kailangan mo na lang din Sa personality development mo, naka-affect ba to? Mas naging strong ba yung personality mo or na-demoralize ka ba kung minsan? Both kasi may impact yan. Naka-apekto sa akin, parang nung time na talagang nakapag-isip-isip ako, kailangan kong lumaban para sa sarili ko. Hindi ako mag-grow kung hindi ako lalaban. Kung patuloy akong makukulong sa sarili ko na hindi ako lalaban sa kanila, wala akong mararating sa buhay. Pero, so naging mas palaban ka? Yeah. How about your self-confidence na lesson ba? Or ano ba? Sa self-confidence, mas lalong tumaas yung self-confidence ko kasi syempre alam ko na yung ayaw nila sa akin. So, humanap ako ng way para mabago yung tingin nila sa akin. Sa mga nabibiktima ng bullying, ano bang masasabi mo or ano bang maipapayo mo bilang isang kaibigan? Sa mga victims ng bullying, magpakatatag kayo at saka humanap kayo ng mga kaibigan na makakaramay nyo pagka nakakaranas kayo ng bullying. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nandyan kayo sa sitwasyon na yan. Kailangan nyo mag-move on, kailangan nyo lumaban para sa ikabubuti nyo rin.
sasabihin mo rin na hindi ko Mga nambubuli, tigil-tigilan nyo na yung ginagawa nyo. Kasi pagka yung binubuli nyo, na-realize na dapat siyang lumaban or mag-revenge sa inyo, baka mas magkaroon kayo ng conflict, iwasan nyo na lang kasi hindi naman magandang gawain yung nambubuli. Susunod sa aming pagbabalik. Ng bullying sa isang tao is more on the negative part. Okay? Pwedeng i-isolate niya ang sarili niya sa ibang tao. You're watching Youth Beat. Youth Beat would like to thank the following sponsors.